Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Mukhang nakabalik na ng Metro Manila. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya. Magandang umaga. Nakatulog ka na ba? Anong oras kayo dumating ng Manila kahapon? Kagabi? Kagabi po. Kagabi? Naku, pasensya na ho kayo ha. Pero kumustahin? No problem. Oo, kasi 10 oras na yata ng gabi kayo nakabalik ng nakauwi ng bahay, Secretary. Ano, ha? Okay lang po. Oo, inikot mo Mindanao eh. Galing Davao, nagpunta ka ng Jensan. Opo. Oo. Pero, Sec, bago ho doon sa inyong inspeksyon doon, alam ko isa sa mga mando na ibinigay sa inyo ng Pangulo, itiyakin resilient tayo sa malalakas na pagyanig. Nakita naman natin yung damage na ginawa ng lindol sa Japan nitong mga 28, ano ha? Antindi. Tayo ho ba may kakayahang o hindi man siguro mabawasan yung damage, mabawasan yung bilang ng mga mamamatay o masasaktan pag tumama ang biguan? Opo, kailangan po talaga magtulong-tulong ang national at lokal na pamahalaan. Pati na rin ang ang pribadong sektor natin. Kagaya yung nakita natin sa Jensan. Alam mo, ang pinaka-importante talaga, Kuya Angelo, na talagang mabilis ang responde. Kasi pag tumama ang halimbawa, yung sa Jensan, tsaka sa Sarangani, 7.8 yun. Mas malakas pa yun kaysa sa tumama sa Japan. Southern Japan nung nakaraang araw. Talagang talagang wala ka nang magagawa at talagang kailangan mong siguraduhin na lang na yung pag-respond din natin mabilis, pero ang inutos din ng Pangulo is kailangan reviewin na rin natin yung National Building Code natin. Matagal na. 20 years na yan eh. Oo. 20 years na yan na walang pag-revisa. So kailangan na nating reviewin yan. Kasi hindi lang naman mga struktura na gawa ng gobyerno ang kailangan nating siguruhin. Pati yung mga gawa ng pribadong sektor. Oo. Kaya halimbawa, yung nakita nating gumuhong building sa Pampanga. Wala pang lindol. Marami tayong nakitang wala man ng lindol yun. Oo. Pero klaro, nakita na natin sa mga resulta, substandard ang pagkagawa. So, kailangan talaga mas maging stricto tayo dyan. So, talagang kailangan na panahon na para reviewin natin yung national building. Ano specifically sa building code ang ating dapat na pagtuunan when it comes to the, earthquake mitigation, Secretary? Unang-una dyan yung materials na ginagamit. Kuyangin. Halimbawa, dito sa Angeles, nakita natin na may mga materials na mga bakal na ginamit. Talagang medyo hindi sapat, Kaya yan gumuho dahil dun. So, iniimbestiga na yan ng NBI ngayon, nagpo-provide tayo ng input. Pero kailangan talaga mas maging strict tayo sa standard, pati na rin sa enforcement. Oo. So marami na kasing teknolohiya in the past 20 years, na kailangan na-incorporate na natin sa building code. Pati standard ng mga materials, kailangan nandiyan na pero mas matibay. Pero like for example, sabi nga ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa oil. Sabi niya, haharangin natin yung oil, pero sa marking naman sa pag-check ng mga oil smuggling, yung kung may wala naman silang sapat na competency. Pagdating ho ba sa pagsiguro na hindi substandard yung mga nai-import nating bakal, meron na rin tayong programa to improve the competency ng mga frontline natin sa mga border natin. Kaya pagkakasin natin yun, Angelo. Pero at the same time, alam naman natin kung alam naman ng industriya kung lalong-lalo na ng mga engineer, di ba? Yes, alam naman nung pribadong sektor, lalo na yung mga private industries natin, yung mga private associations natin sa structural engineering, na alam nila kung ano yung substandard, ano yung hindi. Ang problema lang talaga, unang-una, hindi may mga nakakalusot o may mga pinapalusot. Oo. Kaya kamukha halimbawa, itong sa Angeles, kailangan managot yan hindi lang yung may-ari ng building na pinagawa, kundi pati yung paano ba nakalusot yan? Oo.
So, kailangan tignan din natin yan. Oo. Ang mga LGU ba may ganun ding competency kung sa bagay? Dapat maging bahagi yun ng ng amendment natin ng building code. Kailangan pagkakasin natin na Kuya Angel. Oo. No, pero tingin ko ang way lang naman is makipagtulungan sa pribadong sektor kasi ang pribadong sektor naman alam nila eh. No, meron na silang kakayahan dyan eh. No, so kailangan talaga makipagtulungan. At saka siguro hindi naman din nila gugustuhin umabot sa trahedya dahil dignidad, pangalan at lisensya nilang nakataya, di ba? Tama po. Oo. Kaya yung ibang nagpapagawa ng building, huwag kayong masyadong magtipid. Baka akala na. Oo, yun ang problema eh. Oo. Maraming nakakalusot eh. Oo. Kasi nga, syempre gustong makatipid, pero substandard naman, ayan tuloy yan. O kung sa bagay. Ang yung namatay sa Angeles. No? Wala mang yung gindol yun. Pero ang sabi nga ng Pangulo doon sa SONA, dapat na maging priority measure talaga yung amendment ng building code. Tama po yan. Isa 'yan sa mga isinusulong ninyo. Pero sana nga din nabanggit sa SONA yung mga ginagawa ninyo na mabilis ang paghupa ng mga tubig baha, di ba? Binabaha pa rin tayo, pero mas mabilis nang humupa, di ba? Higit natin kasi alam mo, sabi nga ng Pangulo, Kuya Angelo, na kapag ang pera ginamit, hindi ninakaw, ginamit ng tama, at tama ang plano, tama ang pagkagawa, makikita mo may resulta talagang maayos. Kuya Angelo, nakikita na natin yan sa mga ibang in-implement natin na late last year at early this year. No? Na meron talagang magandang epekto, pero kailangan gawin natin sa buong bansa. No? Medyo Manila, kundi sa iba't ibang lugar. No? Kasi sa Davao, ang tagal ng problema nun eh. Lalo na yung doon sa may district. Nakakalungkot, nakakagalit talaga, Kuya Angelo, no? Nagpunta ako dun sa lugar kung saan talaga bumaha ng grabe. Ito, hindi ito nanggaling sa akin, no? Nanggaling ito mismo sa mga residente po doon. Ang sabi nila sa akin, noong 2019, nagkaroon na ng ganong klaseng baha. Na tandaan mo, Kuya Angelo, no? Hindi man lang umuulan nung bumaha sa Davao City. Ang ulan nanggaling sa bundok. Sa taas. Sa Mount Apo. No, nangyari din daw ito noong 2019. Pero ang napansin ng mga kababayan natin, walang halos ginawa simula noong 2019 hanggang naulit na naman ngayon, ng last week. No? Kaya talagang nakakaawa, tsaka galit na galit yung mga kababayan natin doon. Anong solusyon, Sec? Ang sabi nyo daw, maglagay ng mga catching dam, rainwater catching dam upstream. Unang-una, may tatlong kailangan gawin. No? Yung kasing mga dam, at medyo matagal pa yan. Hindi yan mabilis gawin. No? Kuya Angelo. No? Pero may dalawa ka ning gagawin immediately. Pinaumpisahan ko na, in fact, nag-mobilize na yata ng equipment today. No? Nagpa-mobilize na tayo one day after. Unang-una, kailangan i-dredge natin yung Talomo River. Ay, nako. Oo. No, ang sabi sa akin ng mga kababayan natin doon, no, pati yung kapitan, parang wala na, 10 years na yung nakalipas, walang dredging na nangyayari doon. Hindi mahirap gawin yun. No, hindi mahirap, hindi matagal. So, immediately kailangan tayo mag-dredge. Kasi, mababaw na yung Yung Talomo River. Yung river Ibig sabihin, itong nakaraang mga ilang taon na umuulan galing sa bundok, pababa ng pababa, yung putik, yung buhangin, galing sa bundok, pababaw yung Talomo River. May pondo na? May pondo yan, Sec? Alam mo, maintenance dapat yan eh. Dapat ang dredging eh. Dapat yan ginagawa every year. Pero ang sabi sa akin doon, nakalipas na yung 10 taon, wala pa siya nakita ang dredging na nangyari doon in the last 10 years. Saan napuntang pondo? So, hindi ko alam. Ang bilyon-bilyon ang binuhos dyan. Wow. Hindi ko alam. So, pero aabot din naman tayo doon. Aabot din tayo doon. Titignan din natin kung saan napunta yung pondo dyan. Saka kung sino ang dapat mag-vote. Pero, kailangan umaksyon muna tayo. Hindi umaksyon ng mahigit 10 taon eh. Kailangan So, unang-una yun, kailangan tayo mag-dredge. Ikalawa, meron akong napansin doon na merong dike na mas mataas doon sa isang portion ng community at mas mababa doon sa isang portion.
Pinakita sa akin yun mismo ng mga residente. Kaya medyo naglakad ako ng magayo-gayo na. Oo. Hindi 300 meters. pupunta sa community yung tubig na nanggaling doon sa mataas na dike. Lalabas. Hindi. Oo. Kaya nga, tinanong ko doon po ba doon sa area na mataas ang dike, kumusta yung damage? So, sinabi sa akin mismo ng mga residente na hindi masyadong naapektuhan yung area na mataas yung dike. Oo. So sabi ko, bakit hindi ito tinuloy na same na height? Bakit merong mataas, merong mababa? Oo. So hindi din makasagot sa akin yung district engineer. So yun, pinapagawa na rin natin. Yun, kayang gawin nyo ng mabilis. Pero ang nakakalungkot, bakit hindi ginawa after na bumaha ng matindi doon noong 2019 onward? Oo, hinintay pang may mangyari uli. Ikatlo, yung sinasabi mo na merong master plan kasi ng 2023 na hindi na-implement pa. Kasama doon yung mga detention basin sa upstream, tsaka mga dam, no? Kasi tayo magaling ng mga dam No, so yun, pinapa-disenyo na natin, pinapagawa na natin yung plano para ma-implement na ng mas mabilis. Magkano yun? Magkano yun, Sek? Hindi ko pa alam kasi wala pang plano. Wala pang plano, Kuya Angel. Okay. So, pero yan, medyo mas matagal yan ng konti. Oo. Pero meron na tayong magagawang immediately at dapat magawa na yun agad-agad. Oo. At babalikan ko po ang bangkal sa Southern District. Sa Talomo, oo. Kailan nyo babalikan? After 1 month? Ito, magmumobilize na kami today. Okay. Siguro sa mga susunod na linggo, kapag meron ng progress tayo dyan, hindi naman kasi matagal yan gawin Oo. So, yun ang pinangako ko sa mga residente natin doon. Ay, naku. Tutukan natin ang balikan natin hanggat hindi maayos. Oo. Wag daw kayo masyadong magpagod para daw kayong babaeng walang pahinga. Hindi. Okay. Lumusin na natin. Alam mo, sa dami ng problema natin, halimbawa, no? Kikwento ko din lang sa'yo, kaya talagang walang choice. Kasi kung hindi ako pupunta mismo sa lugar, walang mangyayari. Hindi aayusin ang mabilis. Halimbawa, yung underpass sa Jensen. Yun sa Jensen, susunod ko na sana Ang tagal-tagal na nun Alam mo, 6 na taon yan in the making. Ba't hindi itinuloy? Ba't hindi natuloy yun, Sek? Itinuloy naman, pero napakabagal. At napakalaking perwisyo na binigay niyan sa mga kababayan natin sa Jensen. Oo. No, pero nung nakita natin yan earlier, nalaman ko nung pagpasok ko late last year, at talagang tinutukan natin, talagang 24/7 na lang natin ginawa. Kasi, alam mo, kinuwento sa akin ng business sector dyan sa Jensen, up to 30 to 40 million a day ang perwisyong dinudulot niyan sa ekonomiya ng Jensen. Dahil sa pagbagal ng traffic. Dahil sa traffic, dahil sa hirap dumaan yung mga truck, yung mga logistics natin. Oo. At grabe yung perwisyo sa mga kababayan natin. Yung alikabok lang Oo. Ilang taon nang inaalikabok yung major highway kasi yan sa Jensen. Kuya Angel. Diyan dumadaan lahat. Pero may pondo yun, ha? May pondo yun, Sek. May pondo, pero tiningi-tingi din. Tiningi-tingi din. So, ang problema, talagang hindi matapos-tapos. Meron pa nga natitirang 200 million na hindi pa na-release, no? Hindi pa na napopondohan. Pero awa ng Diyos, nagtulong-tulong kami ni Mayor Lori Pacquiao ng ating regional at district office at natapos na rin natin once and for all. Kapon bukas na. Kaya makapaniwala yung mga tao sa Jensen na natapos kasi parang 5-year nightmare yan. Oo. Salamat, ha? Paniwala na nagising na sila sa pangungot. Oo. Thank you. In behalf of the Filipino mga resident ng Jensen, maraming salamat po, Sek. Pati yung underpass, usable na ngayon, ha? Ginagamit okay na. Nagagamit na. Siniguro ko lang na yung pump natin, gumagana. Lahat yung 3 pump. Kasi yan ang problema sa underpass, Kuya Angel. Kapag ang bomba, hindi gumagana ng tama, yan, no? Magbabahagan yan sa ilalim, lalo na ngayon, ang lakas ng ulan sa Jensen. Oo nga naman. Ganun din, dredging din ang kailangan doon. Pinuntahan din namin yung binaha doon last week.
Hindi, itong nakaraang linggo lang. Itong ano lang, Sunday. Nakaraang Sunday and Monday lang. Ay, nako. Grabe, Kuya Angel. Talagang, kailangan nga talaga magbago yung kultura sa DPWH, Kuya Angel. Okay. Basta hindi ko na kailangan pumunta. Kailangan gawin na. Yung RD na mismo, sila na mismo. Oo. Pag nakita nila na may delayed, nakita nila na may kailangan gawin, ura-urada sila na mismong magpagawa. Huwag table inspection. Di ba? Actual na inspection din. Oo. Yung inspection na susunod na araw, susunod na linggo, meron nang nangyayari, meron ng intervention na ginagawa para maayos agad. Oo. Sek, ingat po kayo at pwede na ho kayo magpahinga uli. Tulog na ho. Ingat po kayo at vitamin C. Ako ng Espanya ngayon. Dito naman. Sa sa Espanya kasi grabe yung pagbaha dyan last week. Paano naman? Natin magawa para naman maibsan natin yan kahit pa paano. Balahura naman. Nakita na natin sa G. Araneta, sa Taft, Oo. yung mga area na meron tayong ginawa. Talagang may mabilis. Talaga. So, titignan natin ngayon kung ano ang pwede natin magawa naman sa Espanya. Balahura naman kasi kung magtapon ng basura din yung mga kababayan natin. Yun ang problema talaga din. Di ba? Pero tingin ko meron din tayong magagawang engineering solution dyan. Pero tama ka, Kuya Angel, kailangan medyo magka-disiplina na yung mga kababayan. Hindi po pwede. Kasama ko si Yorme mamaya. Sige. Okay. Anong oras kayo punta? Nandun kami siguro mga alas 8. Alas 8. Sige. Malu, patutukan mo kay patutukan. Sino bang nandun? Si Tina? Si Tina. Alas 8 daw sa may Espanya. Sa may Espanya. Saan kayo mag-uumpisa? Sek. Sa may bandang UST po. Sa may UST daw. Yan. Sige, para makatutok din si Tina mamaya. Thank you ha. Sek, ingat po kayo. Salamat, Kuya Angel. Magandang umaga po. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Mamaya, alas 8 daw, Malu.